sinasabi po ng Biblia, datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So, napag-aralan na natin mga kapatid ang kagandahang loob at kabutihan. So, ano pong sunod? Yung tinatawag na pagtatapat. Ayan, or sa English, mga kapatid ay faith. Ayan, mga kapatid, faith. So, alam naman natin mga kapatid, tama kung ano po yung pananampalataya. Amen. Tama? Ito po ay faith. Sabi po ng Biblia, ito po ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Isang halimbawa po ng pananampalataya, mga kapatid, ay isang bagay na pinaniniwalaan mo, pero, isang bagay na pinaniniwalaan mo kahit hindi mo siya nakikita. Halimbawa, sa hangin. Naniniwala ba kayo na may hangin? Ayan. Nakita nyo ba? O, hindi nyo siya nakita, di ba? Nararamdaman nyo siya. Minsan naaamoy nyo pa. Di ba mga kapatid? Yun po yung tinatawag na faith. Naniniwala ka sa isang bagay kahit hindi mo siya nakikita. Tulad sa Panginoon, naniniwala tayo na may Diyos. Tama? Naniniwala tayo mga kapatid na nag-i-exist po talaga ang Panginoon. Kahit hindi pa naman natin siya nakikita. Yan po yung tinatawag na pananampalataya. Amen po mga kapatid. At ako po naniniwala, wala pong tao na hindi po nakakakilala sa Diyos. Amen? Lahat po tayo alam na meron pong Diyos. Tama mga kapatid, ano pong pangalan ng Diyos? Jesus. Diba mga kapatid? Kahit bata alam eh. Diba? Kilala si Jesus. At alam nila kung nasaan si Jesus mga kapatid. Pag tinanasan si Jesus, nandun sa langit. Diba mga kapatid? So, yung tinatawag po na pananampalataya mga kapatid, yan po yung mga bagay na pinaniniwalaan mo kahit hindi mo nakikita. Yan po yung faith. So, paano ba tayo magkakaroon ng faith, mga kapatid? According to the Bible, mga kapatid, sa pamamagitan po ng pakikinig. Ayan. Pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Paniniwala. Kahit sa outside spiritual life, mga kapatid, ang paniniwala po ng tao nagsisimula sa pakikinig. Amen. Kailan ka naniniwala, mga kapatid, na bawal magwalis paggabi? Kasi sinabi sa'yo, di ba? Bawal. Narinig mo eh. Di ba? Paano mo nagkaroon ng pag-iisip na bawal matulog na ang ulo nakaharap sa pinto? Narinig mo eh. Di ba? Yung paniniwala natin, naririnig po natin, dahil po sa naririnig po natin yan, kahit po sa salita ng Diyos, pagdating po sa Panginoon, ganun din po. Amen. Naniwala ka sa Panginoon kasi narinig mo. Nagsisimula ang faith, mga kapatid, dahil nakinig ka ng salita ng Diyos. Tingnan niyo yung mga bisita, mga kapatid. Di ba? Umpisa ng pag-attend nila eh. Hindi pa naman talaga buo yung kanilang pananampalataya eh. Pero at pinagsimula sila, mga kapatid, na makinig na salita ng Panginoon, nagkaroon sila ng idea at tumibay ang pananampalataya dahil po sa experience nila sa Panginoon. Nagsisimula ito, lilinawin ko po mga kapatid ha, ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig. Pero ang pananampalataya tumitibay sa experience niya sa paglilingkod. Kasi na-experience mo na eh. Ang Panginoon pala nagpo-provide, so nagkaroon ka ng pag-iisip na gano'n. Nung na-experience mo na, tama talaga ang salita ng Diyos. Tama mga kapatid, ay, ang Panginoon, nabasa ko dito, nagpapagaling ang Panginoon. Nagkaroon ko ulit ng paniniwala, kaya magpagaling ng Diyos. So, nung na-experience mo na, nagkasakit ka, pinaggaling ka ng Panginoon, tumibay lalo yung pananampalataya mo. Amen po mga kapatid. So ngayon, kung gagamitin natin ang isip ng tao, mauunawaan natin kung ano yung faith eh. Paniniwala. Diba? Mga kapatid. So tulad nga nung sabi ko nung nakaraan, ang mga bunga po ng Espiritu Santo, napakadali po nang maunawaan. Kahit isip lang ng tao, gamitin natin mga kapatid. Mauunawaan mo kung ano yung bunga ng Espiritu Santo eh. Sabihin pagmamahal, lahat tayo naranasan natin magmahal.
Kahit ang mga tao, mga kapatid na hindi naglilingkod sa Panginoon, alam kung ano pagmamahal, magbigay ka ng chocolate, bulaklak, love. Tama mga kapatid, ang kasiyahan, tumawa ka, masaya ka na. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. O, di ba? Masaya siya. Di ba mga kapatid? So napakadali, kahit isip lang ng tao mga kapatid, kaya natin maunawaan. Pero lagi natin tatandaan mga kapatid, ang sabi ng Bible, huwag ka manangan sa sarili mong karunungan. Amen. Ano dapat mga kapatid ang pinagbabasihan natin? Yung salita ng Panginoon. Yung karunungan ng Diyos. Amen. Kasi mga kapatid, lagi natin tatandaan ang isip natin, ang karunungan natin, iba sa karunungan ng Panginoon. Right, ang pag-iisip ng Panginoon, iba sa pag-iisip natin. Amen po mga kapatid. Kasi ang iniisip ng Diyos para sa atin, full of love po yun. Puno ng pagmamahal yun mga kapatid. So hindi ko naman sinasabi mga kapatid na lahat ng tao sakit. Puro sarili lang mga kapatid ang iniisip. May mga tao pa rin na talagang totoo magmahal. So ngayon, tulad ng mga nakaraan, meron pa rin tayong pag-aaralan na 5 truth. Ayan, faith. So ngayon, 5 truth about faith. Ayan, lima lang naman ito para hindi tayo humaba. Wala pala yung oras doon. So ngayon mga kapatid, nakapatay. So ngayon mga kapatid, 5 truth about faith. Faithfulness is not about perfection. It's about consistency. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Ang pananampalataya po, mga kapatid, hindi po yan patungkol sa pagiging perfect natin. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Faithfulness is not about perfection. It's consistency. Pag sinabing consistency, mga kapatid, consistent ka, ibig sabihin, nagpapatuloy, walang tigil. Halimbawa, mga kapatid, sa paglilinis, araw-araw mo siyang ginagawa, hindi ka tumitigil. Yun po ay isang halimbawa na tinatawag na consistency. Ang pananampalataya po, mga kapatid, hindi po yan patungkol lang sa pagiging perfection. It's about consistency, mga kapatid. So ngayon mga kapatid, alam naman natin, ang pagkakamali, o nakakagawa tayo ng mistake, o mga failure, mga kapatid sa buhay natin. Natural talaga yan. Talagang nangyayari yan. Tama mga kapatid? Amen. Nagkakamali talaga tayo sa mga desisyon natin, sa mga sinasabi natin, sa mga iniisip natin. Natural mga kapatid na tayo po ay nakakagawa. Ay hindi pala siya natural, kundi talagang nangyayari. Pag naging natural yun mga kapatid na nagkakamali ka, baka may problema ka. Kasi mga kapatid, kung ikaw ay magkamali sa unang beses, okay pa yun eh. Tama? Sa pangalawa, nagkamali ka sa same mistake, pwede pang mapagbigyan. Pero pag umabot na 3, 4, 5 mga kapatid, nagkakamali ka pa rin doon sa same mistake na nagawa mo, baka may problema na. Tama, sabi na 1 is enough, 2 is too much. Ano yung sunod? 3 is greater than. Walang ganun. Invento ko lang yun. So ngayon mga kapatid, ang pagkakaroon po ng pagkakamali, talagang nangyayari po yan, lalo na kapag nag-uumpisa ka. Tama? Ang pagkakamali mga kapatid, talaga pong nangyayari. At lahat po ng tao, nakakaranas po magkamali. Nakakagawa sila ng failure mga kapatid or mistakes sa kanilang buhay o kahit saan pang bagay. Kahit yung mga successful na tao mga kapatid, diba? Isipin nyo yung mga mayayaman o mga successful na kilala ninyo. Hindi naman sila mga kapatid na pagsimula sila sa business. Nagsimula sila sa business, nag-boom agad. Wala pong ganun mga kapatid. Lagi pong dumadaan sa trial and error. Diba? Nagkakamali ka, susubo ka ulit. Yan mga kapatid. So lahat tayo nakakaranas ng pagkakamali. Amen po mga kapatid. Wala namang tao ditong hindi nakaranas ng pagkakamali. Tama po ba? Pagpili ng minamahal. Di ba? Nakakala mo tama. Pero pagdating ng panahon, sasaktan ka.
Diba? Kala mo true love. Hindi pala. Diba mga kapatid? So lahat tayo mga kapatid nagkakaranas po ng pagkakamali. Pero, may mga pagkakataon kasi mga kapatid, although na natural naman siya, ito, pakinggan niyo po ito para mas maunawaan natin yung ating pinag-aaralan. Ang faithfulness, mga kapatid, it's not about perfection, it's consistency, mga kapatid. Tingnan niyo po may mga pagkakataon kasi na kapag tayo ay nakaka-commit o nakakagawa tayo ng pagkakamali o ng mistake, mga kapatid, minsan, nakakaramdam tayo ng parang we are unfaithful. Diba, minsan, pinagdududahan natin yung ating mga sarili, diba, kinu-question natin minsan ang Panginoon, o yung ating kakayanan, mga kapatid. Halimbawa, nag-fail ka sa pagsunod sa utos ng Diyos. Halimbawa, nalaman mo na bawal na pala mag-inom, pero natukso ka, nag-fail ka sa pagsunod ng salita ng Panginoon. So nagkakaroon mga kapatid na nagda-doubt tayo sa ating mga sarili. Kina-question natin yung ating mga sarili. Isang halimbawa pa, para mas maunawaan natin, sa ministry. Ayan, halimbawa, binigyan ka ng Diyos ng isang ministry. Halimbawa, ito halimbawa mga kapatid, natural naman ito nangyayari. Nilagay ka ng Panginoon sa ministry na mag-lead. Siyempre, leadership, alam naman natin, hindi naman talaga madali yan. Yung leadership mo, mga kapatid, hindi siya naging maganda. Hindi siya naging maayos. Halimbawa, di ba minsan nakakaramdam tayo minsan, kina-question natin yung ating mga sarili, na iniisip natin mga kapatid, na hindi tayo para dito. Amen po mga kapatid. So, pinagdududahan natin yung ating mga sarili, mga kapatid. So ngayon, buksan po natin ang ating Biblia dito sa Lamentation, sa Old Testament po ito mga kapatid, or sa Panaghoy sa Tagalog. Lamentation chapter 3, verse 22 to 23. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang sabi po sa 22 mga kapatid, ang kaawaan ng Diyos o yung mercy ng ating Panginoon, ang dahilan po mga kapatid, kung bakit hindi tayo nalipol, dahil po yun sa kaawaan ng Diyos. Amen. Kasi mga kapatid, noon pa man, nagkasala ang tao, meron po kakayahan ang Panginoon na patayin po ang tao. Right. Nagsimula siya po mga kapatid, ay magkasala na pwede niyang tapusin ang buhay ni Adan at ni Eva, wasakin ang mundo at gumawa ng bago. Tama, kayang gawin ng Panginoon yun Pero dahil sa kaawaan ng Panginoon, ang sabi po ng Biblia, sa mga kaawaan nga ng Panginoon, hindi tayo nalipol. Tama mga kapatid, at ang sabi dyan, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Isang explanation mga kapatid sa versikulo na to, na kahit anong pagkakamali natin mga kapatid, ang habag po ng Panginoon at awa ng Diyos sa tao, hindi po yan nauubos. Sa mercy ng Panginoon, hindi ka nalipol. Ibig sabihin, kung ikaw man ay nagkamali, hindi ka aalisin ng Panginoon dyan. Bibigyan ka niya mga kapatid ng pagkakataon para baguhin ang buhay mo. Kung ikaw man ay makasalanan, nung wala ka pa sa Panginoon, hindi habang buhay makasalanan ka. Di ba? Hindi habang buhay, mga kapatid, hindi ka natatanggapin ng Panginoon. Kasi isipin ninyo kung iniisip mo na ikaw ay makasalanan, bakit nandito ka? Di ba? Kung hindi ka natatanggapin ng Panginoon, sabi ng Biblia mga kapatid, dahil po sa mercy ng Diyos, hindi ka nalipol. Kung ikaw ay makasalanan, pwede kang patayin ng Diyos Tapusin na ang buhay mo Pero nandito ka, di ba? Ibig sabihin, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Kasi bakit? Ang habag po ng Panginoon, hindi po yan nauubos. Hindi po yan nauubos. Mga kapatid, kahit ako sa sarili kong testimony mga kapatid, napakarami ko ng bagay na pagkakamali na ginawa sa harapan ng Diyos. Christian ako noon Pero tingnan niyo mga kapatid, nandito pa rin ako, meron akong pagkakataon para mag-aral na salita ng Panginoon. Ginagamit pa rin ako mga kapatid ng ating Diyos sa ministeryo. Di ba mga kapatid? Kasi ang habag ng Panginoon, hindi po yan nauubos.
So ituloy natin sa verse 23. Ang sabi ng verse 23 mga kapatid, ang mga yaoy bago tuwing umaga. Dakila ang inyong pagtatapat. Tingnan niyo mga kapatid, ano? Yung mercy ng Diyos at yung habag ng Panginoon. Ang sabi sa verse 23, mga kapatid, bago yan, tuwing umaga, ibig sabihin, every morning, kada kinabukasan, ang awa ng Diyos, ang habag ng Panginoon, mga kapatid, bago siya tuwing umaga, ibig sabihin, naririnyo. Hindi porket nagkasala ka ngayong araw, bukas wala nang awa sa iyong Panginoon. Naunawaan yung mga kapatid. Ibig sabihin, ang pagkakataon po natin, hindi po naubos. Ang pagkakataon, ang chance natin na magbago, na ayusin ang ating buhay, hindi po yan nauubos. Kasi bakit? Yung habag nga ng Panginoon, hindi natatapos eh. Amen. Ibig sabihin, araw-araw, meron tayong chance na lumapit sa Panginoon kahit ngayon. Amen. Kahit ngayon, mga kapatid, kung feeling mo na hindi maayos ang paglilingkod mo sa harapan ng Panginoon, meron kang pagkakataon na magbago. Hanggat hindi dumadating ang Diyos, mga kapatid, pwede mo pang baguhin ang buhay mo sa harapan ng Diyos, mga kapatid. So ngayon, faithfulness is not about perfection. It's consistency. Kasi mga kapatid, minsan kapag nagkakamali tayo, feeling natin hindi na tayo karapat-dapat eh. Amen. Tama mga kapatid, yung pananampalataya na meron tayo, minsan pinagdududahan natin. Nilagay ka ng Panginoon dyan, nagkamali ka, nagdududa ka na. Parang sinabi mo na rin, nagkamali ang Panginoon sa pagpili sa'yo. Mga kapatid, ang sabi dito, faithfulness is not about messing up. Ayun, hindi po yan ang faithfulness, mga pagiging faith. Hindi porket may faith ka, hindi ka na magkakamali. Pakinggan niyo po ito mga kapatid. Faithfulness is not about never messing up. It's about showing up and staying committed even after failure. Yung nagkamali ka, pero dahil alam mo mga kapatid, yung pinaglilingkuran mo ay totoo, nagpapatuloy ka pa rin. No, tingnan nyo si Elijah. Mga kapatid, saan ka nakakakilala kay Elijah mga kapatid? Bigyan ko kayo ng isang backroad kay Elijah. Si Elijah mga kapatid, sila meron pong senaryo sa Biblia mga kapatid na kung saan ang Panginoon at si Elijah mga kapatid, nagkaroon sila ng war against the 40 prophet, mga kapatid, mga propeta, mga kapatid. Alam niyo yung nangyari doon mga kapatid, napagtagumpayan po ni Elijah at ng Panginoon, yung laban na yun, bubuod natin para hindi mahaba, ano. Napagtagumpayan nila yun mga kapatid. Alam niyo, after ng victory na yun, si Elijah nanghina. Dumating sa point, mga kapatid, na yung pananampalataya niya sa Panginoon na wala. Nanghina, pinagdudahan niya ang kanyang sarili at dumating sa point, mga kapatid, na kinumpara niya yung kanyang sarili doon sa mga nauna sa kanya. Di ba mga kapatid? Pero yung bagay niya, natural yun nangyayari. Natural yun. Manghihina, magdududa ka, natural yun mga kapatid. But faithfulness, it's about consistency. Na kahit nagkamali ka, alam mo mga kapatid, hindi ka papabayaan ng Panginoon. Alam mo, may plano kasi ang Panginoon. Nagkamali ka mga kapatid. Pero alam ko, papatawarin pa rin ako ng Panginoon. Naunawaan ng mga kapatid. Yes, ang salita ng Diyos, ginawa, ang Biblia ginawa para ayusin tayo. Para ayusin tayo mga kapatid sa ating mga pagkakamali, sa ating mga kasalanan. Kasi nga bumaba ang Diyos para linisin ang mga makasalanan, para iligtas ang mga makasalanan. Yan ang mission ng Diyos. Pero yung pananampalataya na yan, mga kapatid, mawawala at mababaliwala ang mga kapatid kung titigil ka. Amen. Yung faith, mga kapatid, na meron tayo, kung isang beses ka lang nagkamali, 2 beses ka lang nagkamali, titigil ka na, baliwala. So yung faith natin, mga kapatid, kailangan natin maging consistent. Kahit magkamali ka, mga kapatid, tignan niyo yung mga milyonaryo at successful. Tignan niyo si Zuckerberg. Kilala niyo si Zuckerberg? Si Zuckerberg, mga kapatid, siya po ang nag-invento na kinababaliwan natin ngayon. Yung Facebook. Siya po yun, mga kapatid. Alam niyo, meron isang documentary at interview sa kanya. Sabi niya,
Bago niya ma-invent ang Facebook, ilang beses po siya na-reject. Ilang beses siya nagkamali. Pero nagpatuloy siya. Kaya ano nangyari mga kapatid, nagbunga lahat. Tingnan nyo, kahit sanggol may Facebook. Diba, kakapanganak lang may Facebook. Diba, mga requirements siya ito Kaya pag may nag-add sa inyo mga kapatid, pangalan ng anak ko, naku. Diba, mga kapatid, kaya yung buhay ni Zuckerberg ngayon mga kapatid, kahit hindi na siya magtrabaho kasi araw-araw siya kumikita eh. Diba, minsan hindi na tayo natutulog, nagpa-page scroll lang tayo ng scroll sa Facebook. Kahit wala ka na nakikita, scroll ka lang na scroll. Kahit paulit-ulit yung nakikita mo, scroll ka lang. Tama po ba? Amen. O, di ba? Nakarelate tayo ba? Minsan nagkahanap pa tayo ng group ng mga, single. Samahan ng mga single. Minsan yung troll lang mo, doon mo pa malaman. Doon mo makita. Sa Facebook. Di ba? So, mga kapatid, ibig sabihin, yung pananampalataya natin mga kapatid, kailangan ng consistency niya. Tingnan niyo yung mga apostol. Alam niyo ba yung buhay nila? Hindi rin mahirap. Si Pedro, ito maganda na halimbawa, si Pedro mga kapatid, alam niyo ba pinagkalulo niya ang Panginoon? 3 beses. Sabi ko, kilala niyo, hindi ko yung kilala, hindi ko yung sasama. Pinagkalulo niya 3 beses mga kapatid. Di ba? Pero dahil mga kapatid, tunay yung kanyang nararamdaman na pag-ibig sa Panginoon, pananampalataya sa Panginoon mga kapatid. Yun kasi ay dala ng takot niya eh. Dala ng takot niya mga kapatid na mamatay, which is kasi natural kasi yun eh. Pero pag ang pananampalataya mo mga kapatid ay totoo, mga kapatid, hindi mo tatalikuran yan eh. Kahit nagkamali ka, kahit minsan ka ng lamig. Tama mga kapatid. So faithfulness is not about perfection. Naanahin mo po mga kapatid, maging perfect ka, nasusunod mo ng lahat. Sabihin na natin, which is wala naman talagang, wala, sa sarili ko, wala pa naman ako na kasalamuhan ng tao na talagang nasunod niya ang lahat ng utos ng Panginoon. Sabihin na natin, nasunod mo lahat, pero isang discouragement lang kung ka na baliwala rin. Amen. Di ba? Pero kung ikaw man ay nagkakamali kung minsan, pero nagpapatuloy ka, di ba mga kapatid? Hindi na mahalaga. Nasikapin natin, siyempre kailangan pa rin natin sikapin na hindi po tayo magkasala sa harapan ng Diyos. Yung consistency natin, hindi lang po siya sa paglilingkod. Yung consistency mga kapatid, ina-apply po yan mga kapatid. Then, kung paano natin sundin mga kapatid, yung salita ng Panginoon. O kung paano natin magagawa na hindi tayo magkasala sa harapan ng Diyos. Amen po mga kapatid. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Number 2 mga kapatid. Faithfulness is built in the unseen moment. Mga kapatid, ulitin ko po faithfulness is built in the unseen. Pag sinabing unseen, ay hindi nakikita. So balik na naman tayo dito mga kapatid sa nakaraang linggo. Parang 2 linggo na natin ito na mabanggit. Pangatlo na ngayon. Balik tayo mga kapatid sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi simple logic lang naman, simple logic lang mga kapatid. Ang sabi kasi ng Bible, ang pananampalataya, yan mga kapatid ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. Ibig sabihin, ang faith, nabibuild siya doon sa mga unseen moment. Yung mga hindi nakikita. Kasi mga kapatid, tulad yan sabi ko nung nakaraan, yung faith na meron ka kahit hindi nakikita ng tao, pure kasi yun eh. Naunawaan yung mga kapatid na kahit hindi ka nakikita ng tao, hindi ka na-appreciate ng tao, hindi ka nanonotice ng tao mga kapatid, pero nagpapatuloy ka. Pure kasi yun mga kapatid. Sa buhay natin mga kapatid. Diba? Yun po yung tinatawag na pananampalataya. Ang pananampalataya mga kapatid, nabibuild siya sa pagkakataon mga kapatid, yung tinatawag na unseen moment. Yan mga kapatid. Amen po mga kapatid. So hindi na natin ito pahabain, ano?
Kasi napakadali lang naman unawahin mga kapatid eh. Yung pananampalataya natin, nabibuild talaga siya sa mga unseen moment. Yung mga hindi nakikita mga kapatid, yung prayer, diba? Yung fasting, diba? Yung mga service mo sa Panginoon, paggawa mo ng mabuti, pagtulong mo, diba, mga kapatid, yan po yung pure na pananampalataya. Isa sa mga halimbawa ng pure na pananampalataya. Hindi naman natin ginajudge mga kapatid yung mga tao tumutulong ng nakikita ng tao. Which is, meron naman talaga mga tao mga kapatid na tumutulong na talagang bukal sa kanilang mga puso. Pero bihira kasi yun eh. Diba? Lahat ng tumutulong mga kapatid sa public, ang iba sa kanilang mga kapatid may sariling interest. Halimbawa, halimbawa ko na rin nung nakaraan, yung mga tumatakbo sa eleksyon. Diba mga kapatid, tumutulong sila. Bakit? Para iboto sila ng tao. Nagbibigay sila ng 1K. Sino po nakatanggap ng 1K? Diba mga kapatid, para iboto sila, para magustuhan sila ng tao mga kapatid. Hindi ko naman nilalahat ha? Hindi ko nilalahat ha, mga kapatid. So ulit, mga kapatid, faithfulness is built in the unseen moment. So buksan po natin ang ating mga Biblia mga kapatid. Magbigay tayo ng isang verse dito sa Matthew chapter 6, verse 4. Ito na lang ang lagi natin tatandaan, mga kapatid. Ang sabi ng Matthew chapter 6, verse 4, upang ang inyong paglilimos ay malihim at ang inyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Yan, ibig sabihin mga kapatid, kapag gumagawa tayo ng lihim at hindi natin pinapublic yung mga kabutihan na ginagawa natin, ang sabi po ng Biblia, ang inyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Ibig sabihin, bibigyan tayo ng reward ng Panginoon. Kapag ang pananampalataya o paglilingkod natin mga kapatid ay more on the unseen moment, bibigyan tayo ng reward ng ating Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon mga kapatid? Thank you, Lord. Pwede po ba akong makahingi ng tubig? Yan lang natin. Nakakat naman yung video eh. Inom lang po ako. Pangatlo, faithfulness requires commitment, not convenience. Pag sinabi convenience, mga kapatid, kailangan ba? Kailangan natin mo, kailangan mo talagang gawin. Kailangan talaga. Yan. Faithfulness requires commitment. Pag sinabing commitment, mga kapatid, yung nagko-commit ka, na kahit anong mangyari, ang kaakibat po ng word na commitment, na kahit anong mangyari, gagawin mo yun. Naunawaan, halimbawa, nagsabi ka sa Panginoon, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Nag-commit ka sa Diyos, mga kapatid. Nag-commit ka sa Panginoon, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo habang buhay. Kapag sinabing commitment, masasabing commitment yan mga kapatid, na kahit anong sitwasyon ng buhay mo, tutuparin mo yan. Kahit sa mga pagkakataon na bigat ka na, ang dami mong problema, ang dami mong iniisip mga kapatid, dahil committed ka sa paglilingkod sa Panginoon, hindi mo yan iiwan. Naunawaan niyo mga kapatid, hindi ka naglilingkod sa Panginoon dahil kailangan lang. Ito yung mindset minsan na mali natin, Naglilingkod tayo sa Panginoon kasi may gusto tayo makuha. Ano po yun? Buhay na walang hanggan? Tama? Which is, okay naman, talaga naman eh. Gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero yung mindset mga kapatid, na paglilingkod kasi, o yung pananampalataya mga kapatid, kailangan mo kasi yan na tinatawag na commitment. Kailangan committed ka siya kasi ang paglilingkod po sa ating Panginoon mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, hindi po yan madali.
Hindi po yan na porkit meron kang Diyos na Panginoon, lahat ng bagay papabor sa'yo. Kasi nasa isip mo, lahat ng bagay, walang imposible sa Panginoon. Lahat ng maipuprovide ng Panginoon, papagalingin ako ng Diyos. Totoo po yan mga kapatid. Pero alam niyo bang sabi ng Biblia mga kapatid, nung sila po ay nasa bangka mga kapatid at bumabagyo, sabi ng Diyos, kasi merong isang, ay di pala yun yung senaryo na yun. Na kung saan, merong isang senaryo sa Biblia mga kapatid, na merong isang tao na nagsabi na, Panginoon, ako gusto kong sumunod sa iyo. Alam mo sabi ng Panginoon, mga kapatid, ang mga ibon may ugat, ang mga lobo may lungga, pero ang anak ng tao, wala man lang mapagpatungan ng kanyang ulo. Ibig sabihin mga kapatid, yun po mga ay nagpapakita na ang paglilingkod po sa Panginoon, ang pagiging anak po ng Diyos, hindi po talaga madali. Yung blessing, bonus niya ng Panginoon. Yung healing, providing mga kapatid, yung pagpapalakas tayo ng Panginoon, bonus ng Panginoon ng Diyos yan. Alam niyo kung bakit mga kapatid kailangan kapalakisin ng Diyos? Kasi may mga pagkakataon talaga magkakaroon ka ng pagsubok eh. Amen. Bakit kailangan magpagaling ng Panginoon sa buhay mo? Kasi may pagkakataon magkakasakit ka talaga. Bakit kailangan mag-provide ng Diyos? Kasi may mga pagkakataon magkukulang ka talaga eh. Tama mga kapatid. Kaya ang pananampalataya po na meron tayo, napaka-importante po na mga kapatid ng commitment. Kasi sa pananampalataya, ang dami mong dapat i-let go. Ang dami mong dapat bitawan. Even your own desire. Kahit yung sarili mong desire, yung sarili mong kagustuhan, kailangan mong bitawan mga kapatid. Para sa Panginoon. Para sumunod. Ang sabi pa doon mga kapatid, na ang tao palingon-lingon sa kanyang pinanggalingan, hindi ka dapat sa Diyos. Kasi mga kapatid, sa pananampalataya na meron po tayo mga kapatid, napaka-importante, napakaraming bagay na kailangan natin bitawan. Amen po mga kapatid, yung mga vision natin, yung mga bagay na ginagawa natin na hindi po maayos sa harapan ng ating Panginoon. Kailangan natin bitawan. Napaka-importante ng commitment. Kailangan committed ka. Amen. Committed sa paglilingkod. Naunawaan yung mga kapatid. Buksan natin ang ating Biblia mga kapatid. Dito sa Hebrews chapter 10 verse 23. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Tapat po ang nangako. Sino po ang nangako sa atin ang buhay na walang hanggan? Ang Panginoon. Sino po nangako sa atin ng mga kapatid na ililigtas tayo sa kapamakan? Ang Panginoon. Ang sabi po ng Biblia mga kapatid, ingatang matibay. Ingatan nyo mga kapatid. Huwag nyo hayaan na makuha ng kaaway. Huwag nyo hayaan mga kapatid na kunin yung kaligtasan na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Huwag natin ipagpalit mga kapatid yung pangako na ibinigay sa atin ng Diyos na mga bagay po sa sanglibutan. Amen? Huwag natin ipagkait ang kaloob o huwag natin ipagpalit ang kalooban ng Panginoon sa mga pride natin. Amen mga. Ayan ang madalas mga kapatid na kaaway ng pananampalataya natin eh. Na salita ng Diyos, yung pride na meron tayo. Diba? Yung masyadong pagpapahalangan natin sa ating mga sarili. Hindi natin madalas nagagawa ang utos ng Panginoon dahil sa pride po na meron tayo. Di ba mga kapatid? Huwag natin ipagpalit. Ang sabi po ng Biblia, ating ingatang matibay. Ano daw? Ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan. Mga kapatid, ingatan po natin mga kapatid. Sapagkat ano daw? Sapagkat tapat ang nangako. Kung ano po ang pinangako ng Diyos sa tao, gagawin niya po yun. Hindi po nagsisinungaling ang Panginoon. Kung ano po ang pinangako niya sa atin, gagawin po ng Diyos yun. Kapag sinabi niyang babalik siya at ililigtas ang kanyang mga anak. Gagawin niya po yun. Hindi tayo i-snub ng Panginoon mga kapatid. Kapag sinabi ng Panginoon mga kapatid, kapag naglingkod ka sa Kanya, hindi mo siya iniwan at pagpapalaki ka niya, gagawin niya yung mga kapatid. Amen.
Dadating ang Panginoon, bibigyan tayo ng reward ng Panginoon. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi diyan, kung iingatan natin matibay, sapagkat tapat ang nangako, mga kapatid. Tapat po ang ating Panginoon. So sabi dito, mga kapatid, faithfulness is not about how you feel in the moment. Yan. Yung faithfulness, mga kapatid, hindi yan po patungkol sa nararamdaman mo ngayon. Ano ba pakiramdam mo ngayon? Ang init. Ang pananampalataya, mga kapatid, hindi yan patungkol sa kung anong nararamdaman mo ngayon. Ang pananampalataya, hindi po yan sa nararamdaman mo ngayon. Kung galit ka ngayon, hindi ka dyan magbabase. Kung nahihirapan ka ngayon, mga kapatid, huwag mo ibase ang pananampalataya mo dyan. Tama, mga kapatid? Kung ano yung kung galit ka, disappointed ka, discouraged ka, ang dami mong problema, huwag mo ibase yung pananampalataya mo dyan. Faithfulness, mga kapatid, is about sticking with what God said. Ibig sabihin, yung pagdikit mo sa kung ano yung sinabi ng Panginoon, hindi yung patungkol sa nararamdaman mo. Ang pananampalataya, mga kapatid, yun po ay pananatili sa kung ano yung sinabi ng Panginoon. Kung ano yung sinabi ng Diyos. Hindi kung ano yung sinabi ng tao. Hindi kung ano yung sinabi ng nasa paligid mo. Kundi kung ano yung sinabi ng mundo. Amen po, mga kapatid. Patungkol po yan sa kung anong sinabi ng Diyos, mga kapatid. So ngayon, tuloy po tayo, pang-apat. Pang-apat, mga kapatid. Faithfulness is not just about big decisions. It's a lifestyle. Ang pananampalataya, mga kapatid, hindi lang po yan nangyayari sa mga malalaking desisyon mo sa buhay. Halimbawa, minsan kasi nagkakaroon tayo ng mindset na ang pananampalataya na meron po tayo, nangyayari na sa mga big decision na ginagawa natin. Halimbawa, between dreams and ministry. Diba, siyempre lahat tayo may mga pangarap mga gustong gawin. Pero dahil sa pananampalataya mo, iniwan mo siya para sa ministry na ibinigay sa'yo ng Panginoon, para sa paglilingkod mo. Which is great yun. Magandang bagay yun. Pero ang minsan, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng mindset na mali, na pananampalataya, doon lang sa mga ganung bagay. Na sa mga big decision lang na ginagawa natin. Alam niyo, mga kapatid, yung faithfulness o yung pananampalataya, mga kapatid, it's not just about big decision. It's a lifestyle. Kasi isipin nyo anong gagawin natin? Ano ba? Sabihin na natin, pinagpalit mo yung pangarap mo sa paglilingkod mo. Pero araw-araw na buhay mo, yung pananampalataya mo, hindi mo napatunayan. Nagigets yung point? Diba? Gumawa ka ng isang desisyon na pabor sa Panginoon. Pinagpalit mo ang opportunity sa ibang bansa. Ayoko niyan, mapapalayo ko sa Panginoon. Pero yung buhay mo, araw-araw na ibinigay ng Panginoon, mga kapatid, sablay. Hindi mo isinusunod yung yung maliit na utos ng Panginoon. Simpleng manalangin ka, bago ka kumain, di ba? Igalang mo ang mga magulang mo. Di ba, mga kapatid? Ang mga lumalabas sa bibig mo, kailangan mo may tutulong. Hindi mo nasusunod. Mga kapatid, hindi natin kinu-question yung mga big decision mo sa paglilingkod. Pero ang ano kasi din, mga kapatid, yung buhay natin araw-araw. Tama, mga kapatid? Tingnan nyo si Judas. Di ba? Ang paglingkod sa Panginoon. Napakalaking decision nun Di ba? Isa sa mga apostol. Pero dahil lang sa kayamanan, mga kapatid, 30 pieces of gold ba yun? Silver. Diba pinagpalit niya ang Panginoon dahil lang sa pera? Alam niyo, mga kapatid,
ang pananampalataya, hindi lang yan sa nangyayari sa mga big decision natin. Araw-araw dapat yan. Ginagawa dapat natin yan, lifestyle. Amen mga kapatid. Sa trabaho natin, sa school, sabihin na natin, iniiwan mo ang trabaho mo para umatin ng gawain. O diba? Hindi ka pumapasok na Sunday para umatin ka ng gawain. Napakagandang desisyon yun. Pero sa araw-araw na nasa trabaho ka, nasa school ka, hindi ka makitaan na ikaw ay Kristiyano. Paano wala rin yung ginagawa mo? Amen. Araw-araw kasi yan dapat mga kapatid. Hindi lang kapag nasa loob ka ng church. Diba? Hindi lang sa big decision na ginagawa po natin mga kapatid. Kailangan kahit sa maliliit na bagay mga kapatid, ipakita natin yung faith na meron po tayo. Ipakita natin mga kapatid, araw-araw. Tingnan nyo mga kapatid, ano? Buksan natin ang ating Biblia dito sa Matthew chapter 25, verse 23. Sinabi niya sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalin kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ito po mga kapatid, ay isang talinhaga patungkol po sa talento, mga kapatid na ibinigay ng Panginoon. Na kung saan, meron po 3 alipin na binigyan po ng talento ng Diyos. Binigyan ng 5, 2 at 1. Yung isa mga kapatid, ang ginawa niya, yung isang alipin na binigyan ng isang talento, ang ginawa niya mga kapatid, binaon niya yung talento. Ibig sabihin, tinago niya mga kapatid. Kasi nga, natatakot siya doon sa kanyang Panginoon. Yung pangalawa at pangatlo mga kapatid, ang ginawa nila, yung talento na ibinigay sa kanila ng Panginoon, pinalago nila mga kapatid. Nung binigyan ng 5, naging 10. Yung binigyan ng 2 mga kapatid, naging 4. Ang sabi sa kanila ng Panginoon, ito na po sa 23. Ang sabi ng Panginoon, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Alam niyo yung word na faithful. Yan. Sa Tagalog, pagtatapat. Yun yung ating pinag-aaralan. Paano mo masasabi ang isang tao ay tapat? Mga kapatid. Ang tao, isa sa mga way para masabi mo ang isang tao ay tapat. Kahit walang nakatingin, gagawin niya yung kanyang tungkulin. Kasi mga kapatid, ito po ay totoo talagang nangyayari. May mga tao gumaganap sa tungkulin kasi mayroong nakatingin. Halimbawa, sa mga employee nandiyan si boss. Nandiyan si boss. Magwalis tayo. Magpunas tayo. Pero pag wala si boss, punta na, sugod na, sa mid. Nag-email lang pala. Di ba sa trabaho nag-email mga kapatid? Ibig sabihin, hindi mapakita ang katapatan. Yung pagiging faithful nila mga kapatid. So, ang sabi ng Panginoon, mabuting gawa o mabuti at tapat na alipin. Ibig sabihin, ito po ay tumutukoy mga kapatid na yung mga tao nagiging mabuti sa harapan ng Diyos o nagiging tapat sa kanilang tungkulin, mga kapatid, pinagkakatiwalaan ng Panginoon sa marami pang bagay. Kasi paano kung pagkakatiwalaan sa maliit na bagay? Hindi ka nakapagkatiwalaan sa maliit na bagay. Paano kaya sa malalaki? Nagigets yung mga kapatid. So, ang sabi diyan, faithfulness. Sabi dito, you don't suddenly became faithful in big things. It starts with being faithful in small and everyday choices. Kailangan araw-araw mga kapatid, hindi lang sa mga big decision natin. Amen mga kapatid. Yung pagiging tapat, araw-araw po yan. Nakapaloob dyan mga kapatid yung araw-araw na buhay mo. Hindi lang po yung patungkol ko Sunday, Bible study, prayer meeting. Hindi lang po doon nasusubok ang pagiging tapat. Ang pagiging tapat po natin, nasusubok yan doon, mga kapatid, sa sanglibutan. Kung anong klaseng tao tayo, kung Kristiyano pa rin ba tayo pagkasama natin, mga kapatid, yung mga unbeliever. Amen po mga kapatid. So ulitin ko po, faithfulness is not just about big decision. It's a lifestyle. It's a lifestyle mga kapatid. Kailangan araw-araw. Maganda naman gumawa ka ng big decision mo.
piliin mo lagi ang Panginoon. Pero ang usapan kasi dito araw-araw eh. Di ba, mga kapatid? Araw-araw. Mga kapatid, kaya ba natin patunayan yung ating pananampalataya? So, panglima, for the last, faithfulness. Faithfulness comes from trusting God's faithfulness first. Dahil po mga kapatid. Ulitin ko po faithfulness comes from trusting God's faithfulness first. Ibig sabihin, ang pananampalataya, mga kapatid, nanggagaling po yan sa magtiwala ka muna sa Panginoon. Naunawahan mga kapatid, yung faith na meron tayo. Ang pananampalataya, mga kapatid, nagsisimula yan sa pag-trust o paniniwala natin sa Panginoon, sa faithfulness ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, sabi ng Biblia, hindi ko lang recall yung verse, pero alam niyo ito, na kung wala pananampalataya, hindi natin mapiplease sa Diyos. Ano ang verse yan? Kumbaga, without faith, hindi natin mapiplease ang Panginoon. Hindi magiging kalugod-lugod sa Panginoon ang tao walang pananampalataya. Sapagkat ang sabi ng Bible, ang sumasampalataya kailangan naniniwala na may Diyos at siya ang nagbibigay ganti na sa kanya'y nagsisihanap. Ibig sabihin, ang pananampalataya, kung wala tayong pananampalataya, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. At kung ikaw man ay may pananampalataya, mga kapatid, sinasabi natin na meron tayong faith. Kailangan maniwala ka, mga kapatid, na meron Diyos. At maniwala ka na ang Panginoon nagpo-provide siya sa mga taong nagsisihanap sa Kanya. Amen? Ang pananampalataya, kailangan magtiwala ka muna sa pagiging faithful ng ating Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid. 2 Timothy chapter 2, verse 13. Kung tayo hindi nga mga tapat, siya'y mananatiling tapat. Sapagkat hindi mapagkakaila ang kanyang sarili. Kung hindi tayo nagiging tapat, ang Panginoon mananatiling tapat. Right. Amen po mga kapatid. Kahit anong pagkakamali natin mga kapatid o pagsaway natin sa utos ng Panginoon, pag hindi tayo nagiging tapat sa Diyos, mga kapatid, ang pagtatapat po ng Panginoon, hindi po yan nagbabago. Amen po mga kapatid. Kapag sinabi ng Panginoon na pagpapalain niya ang kanyang mga anak, mga kapatid, gagawin niya talaga yun. Kaya tignan niyo kahit anong pasaway natin, kumakain ka pa rin sa isang araw, 3 beses sa isang araw. Amen. Kahit anong tigas ng ulo natin, gumigising ka pa rin tuwing umaga. Amen. Diba? Natutulog ka pa rin, pinagpapala ka pa rin ng Panginoon, kumikita ka pa rin sa trabaho mo. Praise the Lord. Kahit anong tigas ng puso natin, kasi nga mga kapatid, kahit tayo ay hindi tapat sa Panginoon, ang pagtatapat ng Panginoon, hindi po yan natatapos. Thank you. Hindi po yan natatapos. Kahit nga hindi ka maging faithful sa tithe, pero kailangan na. Ito ay paghahalimbawa lang mga kapatid Paghahalimbawa lang ito. Kahit tayo mga kapatid ay sumasablay kung minsan sa pagbibigay ng ikapo natin, hindi naman nagkukulang ang Panginoon sa atin eh. Pero iba pa rin, nung nagiging faithful ka, iba pa rin yun mga kapatid. But, ang pinopoint lang mga kapatid, ng aral na salita ng Panginoon, kahit hindi tayo magtapat, tapat pa rin ang Panginoon. Yun lang naman yung mga kapatid eh. Di ba? Halimbawa ako, o isang, halimbawa, mga kapatid, ang isang mabuting magulang, mga kapatid, kahit anong pasaway ng kanilang anak o kahit anong tigas ng kanilang ulo, mga kapatid, di ba ang magulang, nagiging tapat pa rin, inaasikaso pa rin ang kanilang mga anak, kahit sumasagot sila, mga kapatid, pinapakain pa rin, di ba? Ganun po yung pagmamahal ng isang magulang, ganun po ang ating Panginoon. Although na pinapalo niya ang kanyang mga anak, pero mahal pa rin ngayon mga kapatid. Ganun po ang ating Panginoon mga kapatid. Kahit anong pasaway natin, ang katapatan ng Panginoon hindi po rin po
mga kapatid, natatapos. Tingnan nyo kahit anong pagkakamali nyo, binibigyan pa rin tayo mga kapatid. Kahit anong pagkakamali natin, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon mga kapatid na magbagong buhay. Kasi yun ang gusto ng Panginoon eh. Iligtas ka. So kahit anong pagkakamali mo, basta ikaw ay bumalik, tatanggapin ka ng Panginoon. Amen. Mamahalin ka ng Diyos, mga kapatid. Kasi noon pa nga lang, minahal na tayo ng Panginoon nung tayo pa ay makasalanan. Minahal na tayo ng Panginoon, naniniwala ba kayo noon? Mga kapatid, kahit makasalanan tayo, minahal na kayo ng Panginoon. Kasi bakit? Namatay nga siya eh. Para sa mga makasalanan eh. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung pananampalataya, kailangan niya magsimula. Maniwala ka muna sa Diyos. Manampalataya ka muna sa Panginoon. Kasi yun ang sabi ng Bible eh. Ang mga sumasampalataya, kailangan naniniwala may Diyos. Amen. At naniniwala na siya ang nagbibigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Praise the Lord. Amen po mga kapatid. So faithfulness comes from trusting God's faithfulness first. Ayan mga kapatid. Sabi dito, faithfulness is not based on your own strength. It flows from knowing that God is faithful to you first. Naunawaan niyo mga kapatid? Yung faithfulness natin mga kapatid, yung pagkakaroon na atin ng pananampalataya, hindi po yan nakabase sa sarili nating lakas. Amen. Hindi yun mga kapatid. Kundi, mga kapatid, sabi dyan, it flows from knowing that God is faithful to you first. Kasi alam mo eh, tapat ang Panginoon sa'yo. Tapat ang Panginoon. Amen po mga kapatid. Kung ano yung pinangako niya sa akin, gagawin niyo ng Panginoon. Ilagay natin niya sa isip natin mga kapatid. Kung ikaw man ay may problema ngayon, tapat po Diyos, tutulungan ka ng Panginoon. Kung ikaw man ay nagkukulang sa buhay mo ngayon mga kapatid, ilagay niyo sa isip mo, tapat ang nangako. Amen. Hindi ako papabayaan ng Diyos. Kung ikaw man ay mayroong karamdaman ngayon mga kapatid, ilagay niyo sa isip mo, tapat ang nangako. Papagalingin tayo ng Panginoon. Kung naiisip nyo mga kapatid na tayo ay makasalanan maigit at hindi na tayo tatanggapin ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng ganung pag-iisip mga kapatid, bumaba ang Diyos para iligtas sa mga kasalanan. Hindi siya bumaba para sa mga mabubuti. Amen. Ang dahilan kung bakit inubad ng Panginoon ang kanyang pagka-Diyos, dahil po sa mga makasalanan. Amen. Para iligtas tayo. Kaya huwag nyo isipin na hindi ka nakarapat-dapat mga kapatid. Na ang dami mo nang napatay, di ba? Napatay na ipis, di ba? Mga kapatid, hindi kahit anong dami mo ng kasalanan. Sabi nga ng Biblia, mga kapatid eh, kahit gaano kapula ang kasalanan mo, kaya maputiin niya ng Diyos. Amen. Kahit anong kasalanan mo mga kapatid, basta ikaw ay tapat na nagsisisi ka, mga kapatid, nag-repent ka ng galing sa puso mo, mga kapatid, tatanggapin ka ng Diyos. Kasi yun ang pangako niya. At hindi siya, mga kapatid, sumasaplayo, hindi niya binabali ang kanyang pangako sa kanyang mga anak. Amen. Sapagkat, ang sabi ng Bible, tapat ang nangako. Amen po mga kapatid. Yung pananampalataya natin, kailangan maniwala ka muna sa Diyos. Yung mga kaya niyang gawin. Amen po mga kapatid. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? At kailangan mga kapatid, ang ating doctoral at naniniwala ko mga kapatid na bawat isa po sa atin ay may natutunan. Amen po mga kapatid. Again, palakpakan natin ang ating Panginoon at tinatawagan ko na po ang panguna ng ating gawain. Praise the Lord.